Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Tayo po ay nasa araw muli ng Biyernes, ang araw ng ating debosyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sabay-sabay natin siyang bigyan ng palakpak ng papuri at pasasalamat, isang mas malakas sa palakpak para sa ating Panginoong Jesus Nazareno. No? Alam mo ninyo, kanina bago magmisa, may nagpabasbas sa akin, Father, i-bless mo sila. Galing pa sila ng Samar. Naku, hindi ko alam kung sino pa sa inyo ang galing sa malalayong lugar. Minsan may tinanong ako, galing pa daw siya sa malayong lugar. Saan po kayo galing? Sa Pasig. Ang layo. Ang layo. Pero alam niyo mga kapatid, kung minsan baka may ibang tao ang tingin sa atin ngayon, alam nyo, hindi ko alam kung kayo nasabihan na kayo ng ganito. Bakit dadayo ka pa doon? Anong mapapala mo? Bumabiyahe ka pa. Imbis na nagtinda ka na lang, nagtrabaho ka na lang, pumasok ka na lang, nagpahinga ka na lang, pumunta ka pa sa Quiapo, pagkalayo-layo, ano bang mapapala mo? Wala ka namang napapala. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo. Lahat ng patuloy na nagmamahal, naniniwala, at nagtitiwala sa pong Nazareno, uuwi ng may baong pagpapala. Amen? Kaya sabihin man ng ibang, wala kang mapapala. Ang mas panghawakan natin ay ang kanyang pagpapala. Ang ganda ng ating unang pagbasa. Yung tinuturing ninyong matalino sa mundong ito ay hangal sa mata ng Diyos. Kaya mag-iingat tayo sa pinaniniwalaan, pinakikinggan natin, sinusunod lang natin. Ang huwag natin bibitawan ay ang pananampalataya natin. Ang pananampalatayang nagbibigay sa atin ng karunungan hindi ng mundo, kundi ng karunungan ng Panginoong Hesukristo. Alam mo ninyo, ngayon ang huling Biyernes ng buwan na ito. Sa susunod na Biyernes, unang Biyernes ng buwan ng September. O eto na. Ano pa nga bang hinihintay natin? Lalabas na siya. Kakanta na siya. Sabi nung kaibigan ko, yung mga nagtatago ayaw pang lumabas. Pero buti pa si Jose Marichan lalabas na. Dahil magbe-bare months na daw. Well, sa ating mga Pilipino, yan ang pinakamahabang selebrasyon natin ng tinatawag nating unang pagdating ng Panginoon. The first coming of the Son of Man. Incarnation, at ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang unang pagdating, yan daw yung ating ipinagdiriwang. Pag pumasok ang bare months, ang feeling natin, pakiramdam nating mga Pilipino, magpapasko na. Pero wag natin kalilimutan, kung ang ating pinaghahandaan sa December 25 ay ang kapanganakan at unang pagdating ng ating Panginoon, wag natin kalilimutan. Araw-araw, hanggat nabubuhay tayo, ang pinaghahandaan natin ay ang kanyang pangalawang pagdating. At kailan po ang pangalawang pagdating? Sinong nakakaalam? Naku, subukan yung tumaas. Magtatakbuhan talaga kami. Walang nakakaalam ng pangalawang pagdating. Ito yung sinasabi ng huling bahagi ng ating ebanghelyo. Walang nakakaalam ni ng araw o ng oras. Walang nakakaalam. Pero may isang bagay tayong pare-parehong alam. Pwede ka pang maghanda. Hanggat nabubuhay ka pa. Kaya huwag kang laging nakikinig. Huwag mong laging inaatupag pakinggan at huwag kang nagpapakabuisit sa mga taong nagsasabi at inaakalang wala nang mangyayari sa'yo. Wala ka nang mapapala. Makinig kang mabuti. Lagi ko itong sinasabi. Kung para sa iba, wala ka na, kay Lord, pwede ka pa.
Kung para sa iba, ang buhay mo ay tapos na, kay Lord, kaya mo pa. Amen? At araw-araw yun ang panghawakan natin. Sapagkat katulad ng sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon, may dalawang uri ng taong naghihintay ng kanyang muling pagbabalik. Katulad ng 10 dalagang naghihintay sa lalaking ikinasal. Ang 5 ay hangal, ang 5 ay matalino. Alam niyo yung hangal, well, magandang pampakinggan eh. Pero sa totoong buhay, hindi naman tayo tinatawag na hangal. Ikaw ba natawag ka na sa bahay ninyong, alam mo hangal ka? Hindi. Anong madalas sabihin? Alam mo, tatanga-tanga ka. Di ba? Tatanga-tanga ka. Nagpapauto ka. Akala mo yan na ang pinakamalaga? Hindi ka nag-iisip. Ito po, paborito ko itong ginagamit na kwento. Dahil minsan, nakasakay ako ng LRT. Oh, ito na naman sabihin, ito na naman yung parang chismoso. Wala naman nagkukwentuhan na kung narinig nagkukwento sa inyo. Ang nakita ko lang talaga yung mga babae, talagang ganun kayo, mga karamihan naman po siguro, lalo na pag nanay ka, siguro nung dalaga ka, ang bag mo pinakamaliit na. Pag dalaga ka pa, kukunin yung pinakamaliit na bag. Kasi social ang dating. Pero pag naging nanay ka na, ang laki-laki na lagi ng bag mo. Tama po ba mga nanay? Ang laki-laki ng bag. Minsan tinatanong ko yung nanay ko, aalis kami, ang laki-laki na, ang bigat-bigat pa. Sabi ko, ma, ang laki-laki naman ng bag mo, mag-overnight ka ba? Sabi, alam niyo po ang sagot ng nanay ko, bitawan mo yan. Hindi ko pinapahawak sa'yo yan. Pero tayo nagagalit tayo sa mga nanay. Pero wag ka pa nagtanong ka, may Vicks ka? Meron. May Skyflex ka? Meron. Nail cutter? Meron. Lahat naman ang hingin mo nasa bag niya. Pero galit na galit tayo, ang laki-laki ng bag niya. Bakit? Sapagkat ang iniisip daw ng nanay ay ang kakailanganin nila. Hindi ang kakailanganin ko. Kaya magandang tanungin ang sarili natin. Alam niyo po yung langis ng ilawan? Yan ay sumisimbolo sa kabutihan ng bawat tao. Siguraduhin mo na nag-iilaw ang iyong sarili pag humarap ka sa Diyos. At saan ka magliliwanag sa iyong kabutihan. Kaya ang magandang tanong ngayon, anong pinupuno mo dito at pinupuno mo dito? Pag dumating ang araw na ikaw ay haharap na sa ating Panginoon, anong pinuno mo sa puso mo at isip mo? Punong-puno pa rin ng yabang yang ulo mo. Punong-puno ng paghihiganti ang ulo mo. Punong-puno ng galit at inggit ang puso mo. Hindi ka magliliwanag. Kaya aandap-andap ka na. Kaya nga hanggat nandito pa tayo, hanggat may oras pa tayo, sabi nga ng isang awitin, huwag mo nang palalampasin ang anumang mabuti at tamang pwede mong gawin at kaya mong gawin. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Hindi para takutin ang sarili natin, kundi para ipaalala na kahit kailan, kahit saan, pwedeng dumalaw ang kamatayan. Pero ang pinakamaganda nating laging paniniwalaan at tatandaan, sa mata ng tao, sa mata ng mundo, pwedeng wala kang mapapala kapag pinili mong magsabi ng totoo. Kapag pinili mong gumawa ng mabuti. Kapag pinili mong magpatawad, magmahal, at tumulong, pwedeng ang tingin ng mundo, wala kang mapapala. Pero huwag mong kalilimutan, sa huli, ikaw at ang Diyos pa rin ang maghaharap. At ang lagi niyang hahanapin ay ang pinuno mo sa isip at puso mo. Araw-araw, punong-puno ng pagpapala
ang Diyos sa mga taong laging nakahanda. Huwag tatanga-tanga, huwag hangal. Maging marunong tayo sa tulong ni Kristo. Amen.